Hi guys! Welcome again to another episode of our vlog. And for today's video, tatalakayin natin ang recent admission ko sa emergency room. Magkano nga ba ang binayaran ko? Or babayaran ko? And magkano nga ba yung bill ko? Watch out and stay tuned. Yes guys! I was recently sent to emergency department kasi may severe pain ako dito sa tiyan ko. So, I have an option actually kung pwede akong pumunta ng urgent care or ng ER. But then, yung urgent care na pinakamalapit na Sanford is around 8 to 11 minutes away driving. And yung medical center naman is kapitbahay lang namin, 4 minutes drive lang. So, pag in pain ka, yung 11 minutes, sobrang tagal nun. So, yung pain ko started, parang nasa labas kami with my friends, tapos parang, kaalis lang namin, nasa restaurant lang kami para kumain bago mag-Christmas shopping, pero sumakit na agad yung tiyan ko. So, inuwi ako ni Lian and Jubel, thanks to them. Thank you again, guys. So, inuwi nila ako. Sa 3rd floor kami nakatira, guys. So, yung flight ng stairs talaga, hindi ko talaga kinaya. Ito yung level of pain na mahihimatay ka sa sobrang sakit. Yun, ganun ka grabe yung pain na yun. So, instead of going sa urgent care, sabi ko sa asawa ko, bring me na lang sa ER. Bahala na kung magkano yung gagastusin. And I'm thinking na, yeah, tens of thousands of dollars ito. So, sa ER, binigyan ako ng, napakabilis lang. Nilagyan ako ng ID band, registration, ID band, tapos hiniga na ako sa kwarto. Then, tinignan ako ng doctor agad-agad, binigyan ako ng pain medication, nilagay ako sa monitor, tapos, they were thinking na baka appendicitis nga, so they're really watching out kung anong mangyayari sa akin, tsaka yung level of pain. In x-ray ako, and then ultrasound, and then they found out na hindi naman pala appendicitis. So, okay lang. At least, naka-receive ako ng pain medication. So, sabi ng doctor, just to be sure, pwede bang i-CT scan ka namin, just to be sure na wala talagang anomaly or anumang, para malaman natin kung ano nga bang cause ng pain mo. So, bumayag na ako just to rule out everything. Malay mo, cholelithiasis na pala, or cholelithiasis, or cholecystitis, diba? Yun lang naman yung mga possible reason bakit sasakit yon. And appendicitis, of course. So, dinala nila ako, CT scan, tapos pagbalik sa kwarto, binigyan ulit ako ng another dose of pain medication. At nung lumabas na yung result na wala nga akong appendicitis or cholelithiasis, pwede na daw akong umuwi. So, wala na nga yung pain, pero ramdam ko sa sarili ko na, shit, magkano nga ba ang bill na marireceive ko? So, here in America, hindi ka naman agad-agad sisingilin. Nakauwi kami agad without paying anything. Wala akong binayaran noon. But, after 1 month, ang bill ko ay, tadan! Yan. 11,639. Diba? So, buti na lang talaga at nag-traditional insurance ako. So, yung company namin may 2 kinds of insurance siyang ino-offer. Isang traditional at isang value. Yung value, mas mababa yung babayaran mo na premium, pero mas mababa yung coverage. Yung traditional na kinuha ko, since meron nga akong 2-year-old son na hindi ko alam, malay mo magkasakit or something, ayoko naman na mamroblema ng babayaran. So, traditional yung kinuha ko nun, thinking of my son. Ako pala ang gagamit. Thank goodness, hindi yung anak ko. So, yes guys, 11,639 yung bill ko sa ER. Lahat ng diagnostics na ginawa sa akin and ER fee, nandun na. So, buti na lang kinover ni insurance ang 11,300 something. 300 na lang po guys ang babayaran ko out of 11,600 something. O diba, parang thank you Lord sa insurance. Kasi
11,000 is something. It's not a joke. Although may financial assistance naman si Sanford just in case na malaki yung bill. But I'm really thankful na kahit malaki yung binabayaran ko na premium every month, it's around $330 per month. Pero okay na rin kasi nasulit ko naman siya this year. And ayun nga, thankful na halos kinover naman ng insurance lahat. Parang copay na lang na 300 yung babayaran ko. And siguro naman kaya na namin bayaran yon. I'm thinking of getting a financial assistance, pero iniisip ko na mas may mga taong nangangailangan ng financial assistance. So baka hindi na lang kasi 300 na lang naman yun. So, diba? So, kung pipili kayo ng insurance, lalo na kung family kayo, go for something na mako-cover talaga kayo. Kasi hindi nyo alam kung kailan darating yung emergency. I never thought na mangyayari sa akin yun. Especially ako, mataas ang threshold ko sa pain. Like, nung naramdaman ko yung pain na yun, sinabi ko lang sa mga kaibigan ko, dalhin nyo ako sa bahay kasi itutulog ko lang to. Pero ibang klaseng pain ito this time. Alam mo yung pain na parang inuubos ka unti-unti, na parang mahihimatay na ako, ganun. So, either kahit single ka or kahit na may family ka, I suggest na go for a better insurance. Kasi hindi mo alam kung kailan mo gagamitin yun, especially here sa America. At malayo tayo sa family natin. So, ang makakapitan na lang natin isang sarili natin, ang mga kaibigan natin, and of course, our personal insurance. So, guys, matindi kong pinag-iisipan before nung elections, nung insurance elections, na maybe this year magva-value na lang ako na insurance. I'm gonna pay around parang $190 para sa aming tatlo na, which is compared sa 330 to 360, di ba? Almost half. Pero naisip ko na hindi na, sige lang, magbabayad na ako ng malaki para ng 330 para covered kami. And thank goodness. Kasi hindi natin alam na, di ba, mangyayari yan. So, yun lang. Gusto ko lang ibahagi sa inyo, guys, na there's something, alam mo yun, iba yung peace na ibibigay sa inyo kung alam nyo na covered kayo ng magandang insurance. Okay? Have a good day, guys, and always be safe. Magandang buhay!